Isinumite na ni Justice Secretary Laila De Lima sa Senado ang hawak niyang Napoles list. Humingi naman ng 1 linggong extension ng kalihim para sa pagsusumite ng affidavit ni Janet Lim Napoles. Samantala, nag-issue ng subpoena ang Senado para sa pagsusumite ng mga dokumentong hawak ng whistleblower na si Ben Herluy. Si Sam Ramirez nag-uulat via phone patch. Sam. Magandang gabi sa inyo, Cathy. Nagtungo nga si Justice Secretary Laila De Lima sa Senado kanina upang personal na humingi ng 1 linggong extension kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Teofisto Ginggona III. Ito'y hinggil sa ipinapasumite ni Ginggona na affidavit at listahan ni Janet Lim Napoles, ang itinuturong utak ng pork barrel scam. Dahilan ni De Lima, hinihintay pa kasi nila ang affidavit ni Napoles. Pinagbigyan siya ni Ginggona, pero yung listahan na hawak ni De Lima ay ipinasumite na niya. Ito ang unang listahan na pirmado mismo ni Napoles. Halos kapareho lang yung isinumiting listahan ni Lacson noong isang araw at yung binigay ni De Lima kanina. Maliban sa ilang sulat kamay na pangalan na mismong si Napoles ang naglagay. Sa bilang ng senador, walang nagbago. In total, 12 pa rin yung senators na nakalagay dun sa listahan. May 10 kasalukuyang senators at may 2 dating senador. Pagdating naman dun sa mga congressmen and women, may unting nadagdag. Pero ang problema kasi medyo malabo yung kopyang na ibigay kanina sa media, no? Dito sa Napoles list, ang nababasa lang natin dito ay may isang Renato Unico, meron ding Julie Jalcita, meron ding isang Gualias at meron ding Emano. Meron din isang congressman Angara na nailagay dito sa ilalim ng congressmen and women pero hindi na specify kung ano yung first name, so hindi maaaring magbanggit ng kung sino-sino lamang. At pagdating din naman dun sa agency under Department of Agriculture, merong nailagay na isang Congressman Gonzales. Meron kasing list, meron ditong pangalan sa taas ni Congressman Gonzales, pero dahil na malabo yung kopya na pinamigay kanina sa media, ay hindi natin mabasa kung sino itong pangalan na ito. Dun naman sa ilalim ng ahente, meron ding mga nadagdag na bago. At ito ay si Celia Kuwasay at may isang agent congressman na Mati at meron ding Congressman Butch. At pero wala silang nakalagay na kung first name ba to o kung last name ba to, basta nakalagay lang Mati at Butch. Ito'y ilan lamang sa mga pangalan na nadagdag dun sa Napoles list na isinumite ni Justice Secretary Laila De Lima kay Ginggona kanina. At samantala, nagpalabas naman ng isang subpoena dun sa STECOM ang Senate Blue Ribbon Committee para kay pork barrel scam principal whistleblower Ben Herluy. Ipinapasumite ng nasabing komite kay Luy ang soft copy ng kanyang mga digital records na may kinalaman sa scam. Binigyan ng Blue Ribbon Committee si Luy ng hanggang ika-21 ng Mayo para maisumite ang mga dokumento. Kanina naman sa press conference, pagkatapos nung meeting nila ni Justice Secretary De Lima, ni Ginggona at saka ni Senator Serge Osmeña, sinabi ni Ginggona, natanong siya ng media kung magkakaroon ba ng hearing tungkol dito sa pork barrel scam at ang sagot niya ay most probably. Pero sabi niya kailangan daw muna nilang i-review yung mga dokumentong pinasumite sa kanya, natanggap nila at yung mga matatanggap pa lang nila next week. At nung tinanong natin kung may matutuloy bang Malampaya Fund scam hearing next week, sinabi most probably ay ika-cancel daw ito para mapag-aralan muna nila yung mga dokumentong makukuha pa nila dito kay Ben Herluy at kay Justice Secretary De Lima. Cathy? Salamat, Sam Ramirez. Okay.